Magandang araw sa inyong lahat. Ang magiging topic natin for this day, it's all about the generator and distribution system. Napakahalagang intindihin yung electrical power distribution system doon sa loob ng barko kasi dito tayo magkakaroon ng idea on how the electricity is being generated, tapos how it is being distributed, transmitted, and being utilized on the different parts of the electrical power system ng barko. So I have here a simple pictorial diagram ng electrical power distribution ng barko. So ito naman susunod na diagram, we have here a schematic diagram ng ating electrical power distribution system. So pareho lang po sila dito. Like kung titignan natin dito, no, ito yung mga generators natin. So main generators ito. So we have here generator 1 and generator 2. Main generators po ito, which is connected dito sa main switchboard. So kung titignan natin dito, yung bus bar, ito pong bus bar na ito, it is found inside the main switchboard. Then kung titignan natin maigi, nandito na po yung ating mga transformers. So itong transformers na ito, no? Kung titignan natin po dito, andito po yung ating mga transformers. Then going back to this diagram, typically, yung ating mga barko, yung generator outputs nila, nandun sa 440 volts. Then makikita natin dito sa schematic diagram, meron tayong mga another transformer here, na nagko-convert ng 220 volts down to 24 volts para dun sa ating mga DC supply. So nandito po yan. Ito po, yung mayroon tayong mga battery charger and tapos papunta dun sa mga ating mga relay system, dun sa mga alarm system. So mayroon tayong mga lighting system also. Then iba po yung voltage niya pagdating natin dun sa mga navigation lights and other equipment na gumagamit ng 220 volts. So ito yung mga transformers natin dyan. Balikan natin yung schematic diagram. Meron tayo ditong tie breaker kasi ito po yung ating tie bus or bus tie, which is connected po dito sa ating emergency switchboard. So yung main switchboard po natin, it's connected dito sa emergency switchboard using the bus tie or the tie bus gamit ang ating protective device na tie breaker. So nandito po yung ating emergency switchboard, tapos nandito po yung ating main switchboard, tapos etong kable po dito, that is our bus tie. Ngayon yung ating emergency switchboard, nakakonect na po dyan yung ating source na emergency generator and the shore supply. So nandito po yan. Ito po yung emergency switchboard. Nandito po yung ating emergency generator and our shore supply box. Okay, then nandito na po yung ating mga distribution pagdating po sa ating mga emergency power system. So ngayon yung emergency generator is still, ang output po nito is 440 volts. Ngunit pagdating po dun sa capacity or yung rating niya, yung size, mas maliit po di hamak ang ating emergency generator dahil ito po ang susuplayan lang po niya yung ating mga essential loads kapag nagkaroon tayo ng blackout or nagkaroon tayo ng maintenance dito sa ating mga main generators. So the power distribution system of the ship is used on board a ship to supply electrical power throughout the ship efficiently and effectively. Napaka-importante po na mai-distribute natin yung ating mga electrical power efficiently and effectively dahil ito yung magbibigay din ng effective and efficient na power dun sa ating mga equipment para itong mga equipment natin na to, gagana po sila efficiently and effectively. Now, a shipboard distribution system consists of different components for distribution and also safe operation of the system. Kasi napaka-importante po yung safety dun sa operation po ng ating electrical power. Ang pinaka una pong
component ng ating distribution system is the ship generator, which consists of prime mover and the alternator. So, ngayon meron tayo ditong isang diesel generator set. Again, ang output po nito, no, dun sa mga karamihan ng mga barko, we have 440 volts at 60 hertz na frequency. Although meron tayong mga ibang barko, gumagamit yan ng 400 volts at ang kanyang frequency ay 50 hertz. Kadalasan makikita natin yung 400 volts at 50 hertz sa mga European ships. Next naman na ating component, we have the main switchboard. So main switchboard is a metal enclosure taking power from the diesel generator and it will supply it to the different machineries. Kaya kung babalikan po natin dito, ito po yung main switchboard, then i-distribute na po yan sa ating mga machineries and yung mga equipments po natin doon sa barko. Then the main elements of a marine distribution system are the main and emergency switchboard. So nakita natin kanina dito, ito po yung main switchboard and then the emergency switchboard. Then meron din po tayong mga power panel, power panel boards. And then we have the motor controllers. Ito meron din tayong mga switchboard para sa mga lightings and small power panel boards. Ngayon, babalikan natin tong diagram dito. Again, yung output ng mga generators natin ay 440, tapos using the transformers, mako-convert yan, step down to 440 volts down to 220 volts dahil meron tayong mga ilaw na kinakailangan lang po ng 220 volts. Pero meron din tayong mga machineries na gumagamit directly ng 440 volts. Yan. Even dito, meron tayong isang transformer. Ang rating niya, yung sa voltage, 440 volts. Hindi po siya nag-step down, kundi still ang kanyang voltage output ay 440 volts din. Dahil kinakailangan natin ng mga transformers para yung sa effective na pagbato ng ating voltahe dun sa mga malalayong lugar dun sa barko. Now we also have the bus bars, which acts as a carrier and allow transfer of load from one point to another. Now, balikan natin ito. We have here the bus bar, tapos meron dito sa main switchboard, and meron din tayong bus bar dito sa emergency switchboard. Ngayon, pag puntahan natin po dito, dahil meron din po tayong mga power panels, hindi yung mga lightings, panels din po natin sa mga lightings and other equipment. Meron din tong mga bus bars dito sa loob. So meron din tayo dito section board, pero still meron din po yung mga bus bar doon sa loob para doon sa distribution ng electricity. Kasi kung titignan natin dito sa isang section board, ilan yung sinusupply ng power? 1, 2, 3, 4. So ibig sabihin, yan yung tinutukoy po niya dito kanina na from one point to another. So nagta-transfer po siya ng electrical power. Next, we have the protective device for our main generators. Meron tayong circuit breakers which acts as a switch and in unsafe condition can be tripped to avoid breakdown and accidents. So meron tayong mga circuit breakers dun sa bahay, yung color black, pero hindi po yun ang ginagamit natin for the main generators dahil alam natin yung capacity ng mga main generators, malalaki po yan. So pwedeng 2 megawatts each yung ating mga main generators. So we have, kung i-plus natin yung dalawang main generators, kung 2 megawatts yung kanilang capacity, we have 4 megawatts. So try to imagine kung gaano kalaki yung kuryente na nilalabas noon, and then hindi tayo po pwedeng gumamit ng maliliit na
circuit breakers lang. So meron tayong air circuit breaker na capable siya in handling that large amount of power na pwedeng dumaloy dun sa ating electrical system. Another important component that we have in the electrical power distribution system is the transformers. So again, a transformer is an electrical machine that transforms one value of voltage to another. So typically, yung ating mga transformers dun sa barko ay mga step down. Although meron din tayong ginagamit na step-up transformers. Kapag sinabi nating mga step-down transformers, like balikan po natin yung diagrams natin dito. Here we have a transformer here. Ngayon, 440 volts ang nilalabas ng ating mga generators pagdating dito sa main switchboard. So, kinakailangan natin ngayon ng 220 volts na supply. So, using the transformer here, so balikan po natin dito, ito po siya, meron tayong from 440 volts, step down into 220 volts. Yan po. Now, we also have here another transformer, nag-step down din po ito. So, kanina, ito, from 440 volts down to 220 volts. Ngayon, dito sa ating mga DC, yung sa 24 volts DC supply, kinakailangan natin ng 24 volts. Kaya itong transformer na ito, yung kanyang transformation is from 220 volts down to 24 volts. Alternating current pa rin po yung output niyan. So by using the rectifier from 24 volts alternating current, makukonvert na po siya into 24 volts direct current na supply. So even po dito sa ating emergency switchboard, meron din pa rin po tayong mga transformers dyan. So balikan po natin yung pictorial diagram dito. Meron pa rin tayong mga transformers dyan para dun sa 220 volts dito. And we also have here yung mga batteries that operates at a voltage of 24 volts. So, meron tayong mga transformer dyan to convert the 440 volts, step down to 220 volts, then step down into 24 volts. Sa ganun magamit natin para dun sa ating mga control systems. Meron din tayong mga installations na pagdating sa mga transformers, step up naman po sila. So like for example, yung isang barko gagamit siya ng 600 volts. Ngayon yung generator, maglalabas po siya ng 440 volts. So ngayon, kinakailangan natin ng 600 volts para doon sa mga larger equipments natin. Then kinakailangan natin doon ng step-up transformer that will transform the voltage from 440 volts to 600 volts. Ngunit, pareho lang po yung kanilang frequency doon. And another thing po, dun sa mga transformers, ginagamit din po natin ito sa mga electronic equipment. Like for example, yung mga electronic equipment natin, gagamit po sila ng 12 volts, 9 volts, 6 volts, or 5 volts, 3 volts. So kinakailangan pa rin nila ng transformer that will convert the 200 or transform the 220 volts source into 12 volts, 9 volts, 5 volts, 6 volts, 3 volts, and 1.5 volts. So napaka-importante po ng ating transformer in transforming the voltages dahil we actually use different levels of voltages. In a power distribution system, the voltage at which the system works is usually, again, that is 440 volts. Ngunit sa mga large installation po, where the voltage is as high as 6,600 volts. I have also read a book na gumagamit din po sila ng 1 kilovolts or 1,000 volts. Tapos meron din pong
3.3 kilovolts or that is 3,600 volts. Kasi mas efficient yung electrical power transmission kung gumagamit tayo ng mga higher voltages. Like for example, dun sa mga VLCC and also dun sa ULCC na mga klase ng mga barko. Dahil mahahaba sila, ngayon, malayo yung distansya nung pagbabatuhan nila ng electrical power. So, hindi ganun ka-effective kung gagamit lang sila ng 440 volts. Dahil mas mataas yung magiging power loss and voltage drop ng ating mga electricity. Kaya, para maiwasan yung malakas na or mataas na power loss, i-minimize yun by using high voltages such as the 1,600 volts, 3,300 volts, 1,000 volts, 600 volts, ganyan po. Okay, pagdating naman natin dun sa mga protection. Okay, power is supplied through circuit breakers to large auxiliary machinery at high voltage. So mga air circuit breaker po yung mga ginagamit natin doon. And for small supply naman, pwede tayong gumamit ng fuse and also the miniature circuit breakers. So ito yung mga klase ng mga fuses natin. Although pwede tayong magkaroon ng mas mataas na rating ng fuses. And here we also have the miniature circuit breaker or that is MCB. Meron din naman tayo ng mga ginagamit na MCCB or that is molded case circuit breaker. So ito na po yung mga pangmalalakihang mga equipment natin. Even dun sa mga lightings natin, pwede po tayong gumamit ng MCCB or molded case circuit breaker. So ang characteristic lang na meron yung miniature circuit breaker compared with the MCCB is that this is more sensitive. Kaya yung mga miniature circuit breakers natin, ito yung mga ginagamit for the control systems. Dahil yung mga control systems natin, sila po yung nagko-control nung mga malalaking equipment. So for example, nagkaroon ng konting trippings lang dun sa control system natin. Ngayon, yung kinokontrol nilang mga malalaking equipment, magti-trip na rin po sila. So, lalo na kung yung ginagamit natin sa mga control systems ay mga nasa 24 volts, 220 volts, pero yung kinokontrol nila nasa 440 volts and 600 volts, ganyan po. So, dahil sensitive ang miniature circuit breakers, madali lang po silang mag-trip, madali po nating mapoprotektahan ngayon yung mga malalaking equipment na kinokontrol po nila. Ngayon, meron pa rin tayong mga ginagamitan ng mga fuse na mga equipment. Although, alam natin na ang disadvantage ng fuse as compared with the circuit breakers, once na yung fuse pumutok, so kinakailangan na natin silang palitan. Hindi katulad dun sa mga circuit breakers, pag once na nag-trip ang circuit breaker, pwede nating i-repair yung mga equipment, then pwede natin ulit na i-on without damage dun sa ating mga circuit breakers. So pwede rin namang yung sa mga equipment natin, nag-trip yung breaker, and then protektado yung equipment, protektado din yung mga circuit breakers natin. Hindi katulad dun sa mga fuses na pag sila ay pumutok, kahit na protektahan nila yung ating mga equipment, still kinakailangan nating palitan yung ating mga fuse. Ngayon, saan natin mas ginagamit yung ating mga fuse kung ganon? Ginagamit natin yung mga fuse dun sa mga equipment na pag nagkaroon ng explosion dun sa fuse, okay, pumutok yung fuse. Ngayon, yung equipment na yon, hindi naman natin sila kakailanganin kaagad. Kasi it will take time para palitan yung fuse, right? Ngayon, yung equipment kung saan naka-install yung ating fuse is an equipment na pwedeng kahit hindi pa siya ganon gamitin kaagad-agad. Okay, hindi katulad dun sa mga naka-install na protective device ay circuit breaker. Ibig sabihin po noon, yung mga equipment natin na nandoon,
once na nag-trip yung breaker, so kinakailangan nating i-on kaagad or gamitin kaagad or i-fix kaagad yung ating mga equipment na ito. Ang kagandahan, hindi na tayo kinakailangang mag-replace ng mga circuit breakers para doon. Meron din naman tayo mga HRC fuses or high rupturing capacity fuse. So ito po yung itsura ng ating HRC or high rupturing capacity fuse. So in that type of fuse, the fuse wire or element can carry short circuit heavy current for a known time period. Yung tinatawag po nating time period na ito, kasi meron tayong mga short circuit na momentary lang. Ibig sabihin ng momentary, parang few millisecond lang or few microsecond lang yung itatagal nila. Na hindi naman sila ganon nakaka-damage talaga dun sa ating mga equipment. Like for example, yung starting current ng isang electric motor, mataas po yan, tapos kinakailangan niyang mataas yun para mag-start yung malaking electric motor na yon. Ngunit hindi ibig sabihin na yung mataas na starting current na yon nag-i-indicate na siya ng isang fault or problem dun sa circuit. Nataon lang na mataas lang yung kanyang starting current. Ngayon, during that time period, yung ating HRC, hahawakan niya yon. Pag nahawakan niya na yon, still, bigla-bigla din naman na yung ating kuryente doon sa mga equipment na yon ay bababa doon sa normal level. At least, hindi nag-trip kaagad-agad yung ating fuse dahil momentary nga naman lang yung pagkakaroon ng high amount of current. Even pag nagkaroon tayo ng mga momentary short circuit na hindi naman talaga totally makakadamage doon sa ating mga equipment. So, hahawakan yun ng ating HRC. So, meron siyang tipong parang time delay. Next. The distribution system is 3 wires or 3-phase po tayo and can be neutrally insulated or earth insulated. I-define natin mamaya yung insulated or earth system. So dito muna tayo dun sa 3 wires or 3-phase system. Kasi pagdating natin dun sa transmission, even dun sa generation pa lang ng electricity, mas effective kung ang ginagamit natin is the 3-phase. Kaya nga yung mga generator sa barko, even yung mga main generators and also the emergency generator, 3-phase po sila. Kasi nga, mas efficient and mas effective yung generation ng kuryente when it comes to 3-phase system. Dahil po, mas yung size po ng ating generator, mas liliit po yon as compared with a generator na single phase na sabihin natin pareho ng power output yung single phase saka 3-phase. Ngunit pagdating po dun sa size, mas maliit ngayon yung ating 3-phase na generator as compared with the single phase. Another thing, yung comparison ng single phase saka 3-phase generator, mas efficient yung ating mga 3-phase in generating electricity. Even pagdating natin doon sa mga transmission and distribution ng electrical power, mas efficient kung ang gagamitin natin yung 3-phase system. Although syempre hindi pa rin nawawala yung paggamit natin ng mga single phase dun sa barko dahil yung mga lightings naman natin, yung mga malilit na aircons, ganyan, and mga outlets, single phase pa rin po yun. Pero yung pinagmulan po nila from the 3-wire system, makakakuha tayo doon ng 2-wire system na para doon sa ating mga single phase. Ngayon, pagdating ulit sa mga 3-phase, maraming mga electric motors na nagpapagana ng mga iba't ibang equipment natin such as yung mga motor para doon sa mga pumps, then motor para doon sa mga malalaking equipment.
three-phase sila. Kasi nga, again, yung kanilang size as compared with the single-phase motor, mas maliit po sila. Pero yung power na pwede nilang maibigay, pwedeng pareho lang sila. And pagdating sa power losses, mas maliit po, mas efficient po yung ating mga three-phase. Ngunit, hindi natin pwedeng tanggalin yung ating mga single-phase na motor and equipment doon sa ating electrical power system. Dahil marami tayong mga equipment na mas okay kung ang gagamitin ay single-phase. So next, i-define natin yung ating insulated system kasi ang insulated system po is more preferred as compared to the earth system. So pag sinabi nating insulated neutral system, yung kanyang neutral, kasi yung sa may three-phase, meron tayong three-wire doon, pero meron tayong isa pang wire para doon sa tinatawag nating neutral. So yung neutral ng generator is completely insulated from the earth or yung ating ship's hull, okay, yung body ng ating barko. So, ibig sabihin po, hindi po siya katulad ng ating mga earth neutral system. Punta lang po natin. Sabi dito, the generator's neutral is connected to the earth or ship's hull naman. Unlike dun sa insulated, naka-insulate po yung ating neutral of the generator from the ship's hull. Ngayon, ang sabi dito, it is very advantageous because it does not pose any danger to human life, even if there is a single earth fault leading to no damage to the machinery and at the same time, dun sa mismong personnel. An alarm system will detect this earth fall eventually. So, meron pa rin po tayong mga equipment na nagdi-detect ng mga earth faults na ito. Although, pagdating natin dun sa mga machinery, tapos yung mga personnel, so, mas safe po pag ang ginagamit ay ang insulated neutral system. Hindi po katulad dun sa earth neutral system. Ngayon, kapag dun sa ating mga earth neutral system, if a single fault can cause very large current to flow, causing damage to the machinery. Okay, po pwedeng mataas po yung kuryente na dumaloy. So, pwedeng magkaroon ng damage dun sa ating mga machinery. Ngunit, itong mga earth neutral system, ginagamit pa rin ito sa mga high voltage systems because if there is only one earth fault, the machinery will trip and protect the equipment. Again, kahit na sabihin natin no, na pwedeng mag-cause ito dun sa mga yung damage sa mga machinery, may nilalagay pa rin tayo na mga equipment na pwedeng mag-protect doon sa ating mga equipment. Yun nga lang, mas simple kasi kapag ang gagamitin ay yung mga insulated neutral system. But again, kung sa may mga gumagamit pa rin ng ating mga earth neutral system, pagdating dun sa high voltage systems. Okay, puntaan naman po natin ang emergency power. So, nandito na tayo dun sa emergency generator system. So, in case of the failure of the main power generation system on the ship, an emergency power system or a standby system is also present. Like, sabihin natin, nagkaroon po ng problema doon sa ating main switchboard. So, bigla-bigla, nag-shutdown po yung ating mga main generators. So, ang mangyayari po yan, once na nag-shutdown, automatic po na ang ating mga emergency generator ay mag-o-on po ang mga yon. Ang importance po kasi ng ating mga emergency switchboard, balikan lang po natin yung ating diagram. Nagsusupply po sila doon sa ating mga essential loads. So kung titignan natin yung dito sa drawing, we have here the emergency generator, tapos meron siyang sariling switchboard,
Ngayon, kung papansinin natin maigi, meron din siyang pinapatakbong mga 440 volts na equipment, like for example, the navigation aids, fire pumps, so meron din siyang pinapatakbong steering gear, starboard. Okay? Meron din siyang mga starters na pinapatakbo, okay, mga motor starters para doon sa ating mga malalaking mga motor. Then, kung titignan po natin, may nakakabit din po mga navigation lights and yung mga iba't ibang ilaw po natin. Tapos meron din siyang sinusupply ang battery charger for the batteries. So kung titignan natin maigi, hindi man ganun kadami po yung kanyang pwedeng masupplyan, hindi katulad ng ating main switchboard. Kasi nga, yung ating electrical power, yung capacity ng mga main generators natin, di hamak na mas malaki compared with the emergency generator. Kasi po, yung ating emergency generator, ang sinusupplyan lang po niya, yung mga tinatawag nating essential loads or the important loads. So, syempre, pinakauna dyan, the communication, and then yung ating mga lightings. Tapos yung mga meron tayong mga pumps na kaya niyang i-control para mapaandar din po natin back to normal yung ating buong system. So pwedeng kasi para mapaandar po natin yung isang main generator, kinakailangan po natin ng power from our emergency generator. So puntahan na po natin yung ating discussion, balikan po natin yun about sa emergency power. Again, the emergency power supply ensures that the essential machinery and system continues to operate. Okay. Mag-o-operate pa rin po yan, lalo na pag, sabi natin kanina, lalo na pagdating sa communication, control, tapos yung mga ilaw. Emergency power can be supplied by batteries or an emergency generator, or even both systems can be used. Although, kadalasan po, it's both. We have the batteries and the emergency generator. Nakadepende po yung kanyang size doon sa kanyang mga susuplayan. Ang mga batteries, hindi po natin pinag-usapan dito yung batteries ng mga sasakyan. Kasi yung isang sasakyan, pwede siyang magbigay ng 12 volts, yung isang battery mismo. Pero yung mga batteries po na nandito, ang mga ratings po niyan, isang battery na ito, maglalabas lang po siya ng more than 1 volt. But of course, dahil napakadaming battery po niyan, and they are all connected into series, so magbibigay po sila ng mas mataas na voltahe. Like for example, 12 volts, pero mas madalas po, we have 24 volts. So sa ibang installation naman, like sa mga power plants, meron silang 24 volts na batteries, and also meron din po silang mga 60 volts. Ang kagandahan lang po nito dahil malaki yung mga batteries na yan. So, dahil malalaki po lahat ito, titignan natin, mas mataas po yung capacity nila. Yung tinatawag nating ampere hour. Hindi katulad po dun sa mga batteries na nakalagay sa mga sasakyan, 12 volts po yun, pero yung size niya hindi ganun kalaki. So, maliit lang po yung capacity niya. Yung kinakailangan natin to supply the essential loads dun sa barko, mataas na capacity. So, kaya madami po, bulk po yung ating mga batteries dito. So, yung rating of the emergency power supply should be made in such a way that it provides supply to the essential system of the ship na still efficient po siyang makakapag-supply ng power doon sa mga essential loads or essential system ng barko. So these are the steering gear system. Meron din tayo ng emergency bilge. We also have the watertight doors, firefighting system, ship navigation lights and emergency lights, and also the communication and alarm system. So, yan lang po yung kanyang mga loads. Hindi po katulad ng mga main generators
na mas mataas po yung capacity po nila. Then last, let's go to the ship shore supply. So it is required so that the ship's generators and their prime movers can be shut down for major overhaul and during dry docking period. So yung ating mga shore supply po, nandito po sa ating barko. Okay, ito po ay kinoconnect natin mula doon sa power, galing po doon sa lupa. Pag magkakaroon tayo ng dry docking period or pag magkakaroon din tayo ng mga major overhaul. Ngayon, balikan po natin dito. Again po, yung ating shore supply box, nakakonekta po siya dito sa ating emergency switchboard. Kaya kung babalikan po natin ito po yung ating shore supply, nakakabit po siya dito sa emergency switchboard. Again, dahil kinakailangan nating mag-shutdown dito sa ating mga main generators and even sa ating emergency generator dun sa dry docking period, so kinakailangan nating supplyan ng kuryente yung ating barko mismo. Kaya dun po sa shore supply box siya na susupplyan. Okay, so yun lamang po. Maraming salamat po.